Magandang umaga, mga igan na hulikam ang pagbasag ng bintana at pagnanakaw sa isang nakaparadang sasakyan sa Quezon City kagabi. Sa isang iglap, natangay ang pera at gamit na aabot sa 100,000 piso ang halaga. Narito ang report ni Von Aquino. Basag ang salamin at wala na ang mga importanteng gamit sa loob ng SUV na ito nang balikan ng may-ari sa bahagi ng E. Rodriguez Sr. Avenue sa Quezon City pasado 9:00 kagabi. Laking gulat niya dahil sa tapat lang ito ng kinainang restaurant nakapark. Kwento ng biktima na itago natin sa pangalang Lenny. Nasa 30 minuto lang ang lumipas nang kumain sila. Nung pagkatas namin kumain, sumakay kami agad kasi nagmamadali kami. Pagsakay namin, nagulat kami na may hangin sa likod. Pagtingin namin sa likod, yun, basag na yung salamin. Doon namin nalaman na may nangyari. Pagtingin ko, wala na yung bag ko. Sa kuhang ito ng CCTV na kabilang establishmento, makikita ang lalaking ito na palakad-lakad sa tabi ng SUV. Sinipat pa ng lalaki ang loob ng SUV at naglakad-lakad pa ito na animoy may hinihintay. Maya-maya pa, dumating ang isang nakamotorsiklo na nakahelmet. Nag-usap ang dalawa sa tabi ng kalsada. Mapapansing palingon-lingon ng suspect na tila naniniguradong walang makakakita sa kanilang gagawin. Ilang sandali pa, lumapit ang suspect sa SUV at binasag nito ang salamin ng bintana. Kinuha niya ang mga gamit sa loob ng SUV at saka sumakay siya sa nakaabang na motorsiklo na humarurot naman palayo sa lugar. Katrabaho ni Lenny ang may-ari ng SUV at nakisabay lamang daw siya pauwi. Di raw niya inakalang mawawala ang mga mamahali niyang gamit na nagkakahalaga ng halos 100,000 piso. Kabilang narito ang kanyang flute na nagkakahalaga ng 50,000 pesos, gadgets at 20,000 peso cash sa kanyang wallet. Reklamo ng mga biktima, walang security guard at CCTV ang restaurant. So tingin niyo nagkaroon din ng pagkukulang ng mga establishment? Parang ganun kasi wala silang security guard. Payo naman ni Lenny sa mga posible pang mga biktima ng mga kawatan. Ang advice ko lang, yun nga, na huwag talaga mag-iwan sa sasakyan ng gamit. Pwedeng maging way talagang basag salamin ng mga gang na yun. Yun. Tsaka doon, huwag mag-park sa mga hindi talaga safe. Naakala natin safe pero hindi pala. Patuloy pang investigasyon sa kaso habang nire-review rin ng mga pulis ang CCTV footage na maaaring maging daan para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Ito ang unang balita sa Quezon City, Von Aquino reporting.